Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinila na Lakbay. Ang pagsasaluhan po natin ngayon ay punong-puno ng aligin, ng alimango. Meron po tayong plantain. Ito po yung saging sa Bangkosta. Oven roasted po na may asukal at konting mantika. Meron po tayong sausawan na pakis. May sili at lemon. Tatakam na ako. At may natira po ang bulalo. Tara, sama po man ninyo akong mag-prepare. Gagamit po ako ng tatlong klaseng sili. Itong pula, medyo maanghang po ito. Hindi po ito siling panigang, ibang variety po ito. Itong green, medyo maanghang at saka labuyo. O, diba? Alam naman po ninyo, pag ginataan, ay masarap talaga. May sili. Ano bang gagawin ko rito? Sa kabikulan po. Para po sa akin, ito lang po. Kasi nagtrabaho po sa isang reputable restaurant with maxing accent. Yung mga Bicolano po talaga. Napakasarap po talaga nilang magata. May ibang-ibang style po sila ng pagluluto sa paggagata. Pinapanood kong galing. Hindi pala basta ilalagay yung gata. May unang gata, yung kakanggata, tapos yung pangalawang piga. Tapos minsan ginagamit po yung gata sa pagisa, minsan hindi. Diba? Dami po tayong natutunan. Siyempre, pag mga version naman ng mga Marites, iba ang ginagatahan nila. Pinipiga nila. Hanggang mapipiga nila kahit hindi ito pinmatching dagdag pa sa rekado. Talaga pinadadami ang rekado. Ay, mga aswang na yan talaga. Ayan po mga kabayan. Sobrang saya ko po. Minaregalo po sa akin ng alimango. Ito po yung alimango na puro aligay. May isang peraso. Almost 18 euro. Napakabait talaga. Napakabait ko talaga. Hindi. Sarap po talaga may mga kaibigan na madali niyong mauto. Siyempre, mababait po sila. Dito po kasi sila sa bahay ko eh. Pinagluluto ko po sila. Kasi naiya po sila eh. Alam ko minsan nung gutom sila. Basta pag matapos sila dito, kahit may pagkain, hindi po sila naghahalugo. Inaalo ko po talaga sila at pinaghahanda. Yan. Bigat po pala ng alimango na to. Wala pong sasayangin po dito. Ano ba to? Ayoko masira yung pagbiyak eh. Sige lang po kasi first time kong magagata po ng gantong alimango. Ibang alimango. Alimangong bato-bato. Dahil hindi ko po mahati. Kaya pala pinanood ko ginagamit dito martilyo para matanggal tong shell. Ano lang po, natanggalin na lang natin yung talukap. Ayun. Yan, mataba. Daming aligay ang kapal. Nagkagata na yan po. Grabe. Tatanggalin ko itong ano ba to? Sipit. Excuse me. Digdikin ko para pag kinain ko, madaling kainin. Lagay po muna ako ng mantika. Yung matatakpan lang po yung surface ng ating kawali. Pag gagamit po kayo ng non-stick pan, wag po ninyo haluin yung alimango dahil magagasgas po yan. Hindi po ito recommended kasi social pong tingnan sa camera kaya ginagamit ko po. Sa non-stick pan naman po, kahit hindi pa mainit yung mantika, pwede nyo na po ilagay kasi hindi naman po didikit po yan. Masarap pag isa na po ang bawang sa siling labuyo para mabawasan po yung anghang ng sili. Natutunan ko lang po ito sa Chinese friend ko po. Kaya pag nakikita po ninyo sila sa mga YouTube videos, ginigisa po nila ang bawang at saka sili. Para daw po mabawasan ng anghang ng niluluto. Diba? Kulimban ko lang po yung bawang. Kapag gagamit po kayo ng non-stick pan, gamit po kayo ng plastic o
silicone, yung hot resistant o kaya kahoy para hindi po magasgas. Diba? Ang mahal-mahal na bilhin nyo sa mga non-stick pan, tapos gagamitin nyo aluminum tapos stainless na panghalo, gasgas. Hindi po maganda sa kalusugan po yun. Yung mga nagagasgas na particle, may small particles from your cooking pan. Diba? Ganda talaga na aksing mahusay. Pagkasabay ko na pa yung sibuyas, luya, at yung mga ibang sili. Ito po, tansyahan lang naman po ito. Nasa inyo pong preference kung gaano karaming bawang, sibuyas o ibang pampalasa ilalagay po ninyo. Tandaan po ninyo, hindi po lahat ng patis, toyo, pare-pareho po ng lasa at pare-pareho ng alat. Diba? Ang asukal hindi po pare-pareho ng tamis. Dahil dito, meron po isang klase ng damo po dito na ginawang asukal, pero hindi po siya tubo. Damo po yun. So hindi siya ganun. Sobrang tamis. Kaya sa pagluluto, titigman po ninyo lagi. Huwag kayong magmaro ng tulad ng mga marites na hindi lagi nagsusuot ng bra. Para po mabilis ang pagigisa at mabilis po lumabas yung mga flavor, iburan nyo po ng konting asin. Magre-release po agad ng mga liquid po yan. Sili, sibuyas, bawang, lahat po. Ayan, nag-release na po. Nag-release na po ng sama ng loob ng nanin nyo dahil hindi ka pa nakakahugas ng pinggan. Magtiklop ka man lang ng nagtututong na mga kumot at una. Asan na ba tayo? Ay, naro po. Yan. Diba? Just hold on. Enjoy lang po natin ang buhay. Huwag naman po natin masyadong seryoso. Diba? Lagay po muna tayo ng konting kakanggata. Medyo gisa muna natin sa kakanggata na ating ginisa. Diba? Napakabango. And then ilalagay ko na po dahan-dahan po itong, grabe, hindi ka nakaligay. Mga talaga mapapalaban tayo nito mamaya. Ito tatab ko po yung talukap para ma-absorb yung mga flavor na ilalagay po natin. Takpan po muna natin. Tapos lagay po natin sa medium high heat para yung ginisa po natin lumasa sa alimango. Ayan, kumukulo na po, saka naamoy ko na. Medyo lakas ako ito ng French food. Lalagyan na po ko ng coconut milk. Yung una pong nilagay ko, coconut cream, kakanggata po. Ano naman? Coconut milk. Parang ito yung pangalawang piniga. Magdagdag po tayo ng konting asin. Kasi konti lang ng pinilagyan yun eh. Yan. Lalagay ako ng paminta. Yung totoong paminta, hindi nagkukulay pochero na yung niluluto nyo. Hindi pa lumalasa yung paminta. Lagay po tayong patis. Ang palinamnam. Okay na po muna. Pagkagatain po muna pagkagatain tuloy. What do you call this? Wala na naman ako sa rilo. Paglalangisin po muna natin yung gata. Habang pinaglalangis po natin yung gata, ito po ang technique. Lagyan po tayo ng konting asukal. O ayun yung po maglagay ng betchin o ibang pampalasa. Depende naman po sa inyo. Wala po again sa mga ibang pampalasa. Ito yan po yung ikaliligaya po ng bahay kanin po ninyo, di ba? Takpan po natin. Ito medyo medium high heat. Gusto ko sa kumulong-kumulo para yung flavor mag-spread at ma-absorb po ng alimango. Ayan. This is what I was talking about. O, di ba? Yung pagkulo nag-overflow dun sa alimango, so mas lalasa ng maayos. Maglalagay po ng konting oyster sauce. This one, it helps to enhance the flavor of the sauce. Konti lang po.
Dahil konti na lang laman itong oyster sauce ko. Ano ba ito? Kukulanin ako bago ako mapag... Yan, okay na yun. Hanggang doon na lang talaga. Takpan po ulit natin. Malakas pa rin po yung apoy po niyan. Ayan, medyo nag-overflow na po. Galin na po natin yung takip. Tikman po natin. Tama na ba yung tamis, alat, anghang. Hihipan po ninyo ha, para malasahan nyo po yung totoong lasa. Napakasarap. Tama-tama na po sa akin. Bigyan ko na po ng murang sibuyas. Para mas magandang tingnan, di ba? Yan. I-spread out natin yung murang sibuyas. Pampo natin. Pakulan lang po natin yung murang sibuyas para maluto ng maayos. Napakabango. Buksan ko po ng bagya. Hindi ko po siya masyadong paglalangisin po yung gata kasi ayoko po sa ginatang alimango. Gusto ko medyo malabnaw yung gata. Hinaan ko na po yung apoy. Kaya po yung gatong ginawa ko, hindi pala halfly open. Medyo bukas po ng bahagya para yung gata hindi po masunog sa ilalim at yung lasa hindi po masyadong evaporate. Opo, nag-evaporate din po lasa pag nag-dry po kayo ng mga fresh, di ba? Nawala yung sarap, yung totoong flavor, di ba? According sa aking pagmamarunong. Yan, ito po yung ibig kong sabihin. Yan o. Tama lang yung lapot ng gata. Diba? Kukunin natin yung mga sili. Kamay na lang natin gawan ng matinding presentation. Lagay ko na po sa low heat. Okay na po yan. Kasi pag lumamig, lalapot pa po yung gata. Patayin ko na. Ready na po ang ating ginataang alimango na maraming aligi. At dito po naman sa ating plantain, kung natatanda po ninyo sa garden ko po sa Pilipinas, may tanim po ko doon. Hindi po ganun kalakihan. Ito po yung parang saba na malalaki. Malaki po yan. Mahaba. Tanim ko po sa Pilipinas, hindi ko po kasi masyadong nalagyan ng pataba. So, unang bunga, hindi pa po masyadong malaki. Siguro sa mga susunod na bunga, mas malaki lagi kong pataba. Ito, i-oven lang po natin. Papahiran ko lang po ng konting mantika at bubudburan ng asukal. O, diba? Para mas masarap. Itong plantain po, pag binalatan, parang saba rin. Medyo makapit yung balat. Kapamilya naman po ito ng saba eh. Sikat na sikat po ito sa Africa. Pagluluto po nila, pinipirito nila o hinahalo nila sa stew. Mostly hinahalo po nila ito sa stew. Matigas po ito. Sa amin po sa Bulacan, tawag po namin dito sa Bangkosta. Yan, hindi ko po masyadong ninipisan yan. Nilagay ko po sa oven. Kasi pag masyadong manipis, baka maging ano na yun, banana chips. Ganyan. Lagyan ko na po ng mantika. Siguro mga 2 tablespoon. Kasi marami naman po ito eh. Gusto ko makover po siya ng mantika para masarap. Masarap po pag naluto, may konting crispiness sa labas. Lagyan na po ito asukal. Asukal hindi na po kailangan masyadong marami. Ito po magbibigay ng golden brown color. Tapos, lagyan ko lang po ng ganito. Hindi lang niya pa kailangan gamitan ng tinidor o panghalo kasi baka madurog lang. Ibig sabihin eh, bakit sa pag-along mo ba kayo hindi madurog? Hindi. I know what I'm doing. Ito kasing saging na to, medyo matigas ito. Yan, okay na po yan. Lalagay ko na po sa oven na 175 degrees Celsius. Siguro mga 15 to 25 minutes. Lalagay ko po sa baking tray na may baking sheet. Diba?
spread out nyo lang po yan. Pagluto po talaga ng pagkain, kailangan po talaga ng pasensya kung gusto nyo pong masarap. Lalo na kung nagbabalak yung gawing negosyo. Lahat naman po kasi ng mga lutuin o kahit hindi niluluto basta pagkain, lahat naman po yung imbensyon. Nagkakataon po na minsan may nilalagay na ibang rekado, ibang ingredient o ingredients, tapos pwede pala, di ba? Tulad po pagluto ng adobo, iba naglalagay ng luya, iba naglalagay ng sibuyas, iba gusto bawang lang. Pagluto ng sinigang, iba naglalagay ng bawang, ng luya. So, depende po. So, yun yung preference. Ito, tipid po sa mantika. Kasi yung kuryente naman po dito mura. Yung per kilowatt, mura po dito sa Finland. Kaya makakatipid kayo ng mantika, gagawin ko yung oven. Kaya kung may extra time kayo, mag-bake din kayo. Kaya dito po natutong mag-bake eh. Sa Pilipinas na wala naman kasing oven, kaya hindi ako masyadong na-practice. Lagay ko na po ito sa oven, 175 degrees Celsius, 15 to 25 minutes. Ayan, luto na po yung ating plantain o sabang kosa, di ba? Napakaganda po ng itsura. Kita niyo po yung asukal nag-caramelize. Sunod ko na pong init yung ating bulalo kasi may natira po ako. Ayan, ready na po. Kain na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat ng sa Panginoon. Kasama-sama na naman po tayo. Bagong ligo po, hindi lang po halata. May dry po yung skin ko. Kasi yung temperature po ngayon ay nagpa-plus. Wala po masyadong humid. Bago tayo sa pasalamat muna natin ang Panginoon. Pasensya na po. Panginoon, maraming salamat na naman po. Sa biyayang ibibigay na ibigay ko po sa araw po na ito. Gawin bawat sa buligtas, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo sa Jesus. Amen. Yung book po inspired by Sir Ogie Alcacid at si Jeffrey Santos sa pelikulang Small and Terrible. Ano po niya? Small and Terrible. Sarap pekto sa ano. Ano ba ito? Mainit eh. Kawawa na may mga neighbor. Yung mga bata nandiyan. Nag-minus, nag-plus temperature. Ayan, yung bata inuubo. Saka yung tatay. Nakso ko po itong bindana eh. Yan, kung naririnig po rin. Sumuso lang ako. Parang na dito rin sa loob po yung tunog tahimik po kasi. Andun po sila sa terrace. Kung narinig nyo po, nagtatakbuhan yung mga bata. Nakakatuwa. Plus temperature eh. Sabihin parang pag-umpisa na talaga dali lang po. Motor may pasandok sa bulalo. Saan? Ano nailagay? Ito pala. Ito pala yung tong. Kunin na natin itong bulalo. Hindi pa may natitirap ako, nilalagay ko sa rep. Wala pong nasasayang. Sabaw. Sarap. Ang pagsasabaw ko sa kanin ko, itong gata. Ito.
Ito pong talukap, napakaraming ano. Aligay, hindi ko po alam kung anong klaseng species po ito ng alimango. Natikman ko na po ito dati sa kaibigan ko pong Pilipina, yung pinakuhanan ko ng kabuti dati. Sa kaibigan po siya, bahay sa tabi ng lake. Yan o. Dami pong ano. Aligay. So yan po, huwag mo ng kutsara para mas maganda laban. Kutsarita pala. Ayan to. Tapos yan yung aligay. Ayan o. Ang dami. Ayan yun eh. Buong buo. Ayan po. Yeah. Ito mas malamang po lemon. Anong tayo dito ng apple juice? Okay ko dito sa gilid ko. Grabe itong alimango na to. Taba ng aligay. Yan po. Diba? Panalo. Ito po. Gutin natin yung aligay, ano? Ang laki. Buong aligay po yan. Malasa. Oh. Panalo po. Napakalinamnam. Ito pong bulalo, bone marrow. Yung kumakain ko po, pinabanggit ko po. Hindi po yung cholesterol, collagen po yan according kay Dr. E.
Doc A ng Hiling Galing. Napakasarap. Grabe yung aligan na yun. Yun na yata ang pinakamasarap na aligan na nakakain ko sa alimango. Hindi ko alam kaya walang makakain ito. Yung ganito ka na po. Species na alimango. Ito bang palis umay? Mabigat po siya, mabigat. Talaga siksik siya sa laman. Tagalan mo natin sili na parang. Tigas. Hindi, sayang yun. Sayang. Ayun. Madali masip-sip yung laman. Lalo maano siya. Magbalahibo. Hindi na nakakain itong palikpik, nahihirapan ako. Ayan. Magilabas naman ako, kaniligo ko lang eh. Ano ba ito? Hirap kasing biyakin eh. Nakita nyo naman po, di ba? Hindi ko mabiyak. Ito po yung aligay oh. Grabe. Pakalasa naman itong alimango na to. Bibiyak pala siya. Grabe pang aligay oh.
Ang laman niya, madaling sipsipin. Malaman, masarap. Aligi. Kung bibili po ako nito sa Asian shop, naku po, hindi ko pa alam magkano. Hindi ko pa alam saan. Binili po nila ito sa ano eh. Hindi po special shop. Dito sa isang grocery shop na bebenta po ng mga special na mga seafoods. Kasi maraming foreigners na nakatira doon eh. Talaga sisimsimin ka po yan. Yun lang mga galami, hindi mga balahibo. Mahirap painin.
Buti pinitpit ko yun. Oh. Ayan. Sarap. Malamang. Malaman. Yung putol. Yun o. Yun. Matalsikan mo ako. Ayoko magdali pa masira yung ipin ko. Ganun lang talaga. Hindi ko na masugatan ako. Ito yung sarsa. Nalagay ko pa sa freezer po yan. Pag na-perfect, pati itong dessert natin. Yan po, may crispiness pa ng konti yung asukal sa labas. Pop. Apple juice. Paano po bago tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa biyaya. Pasalamat nito na lahat po ng mumuno sa buong mundo ay magkaroon po ng diwa, ng pagmamahal, pagrespeto sa mga mamayan po, Panginoon. Takot po sa inyo. Kaya na po ang bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanya ni Jesus. Amen.
Paano po, maraming salamat naman po sa inyong oras na ilan sa pinilang labi. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi mga araw. Laban lang!